Susundin ko ang desisyon ni Tata Simon na itaguyod ang pangkat na ito. Pero may pagbabago. Ang mga bata, ang mga matatanda, at ang may sakit, ang hindi makakasunod sa aking bagong patakaran ay pwede na umuwi sa kani-kanilang pamilya. Pipiliin ko ang may iwan. Alam ko na kung sino-sino yun. Kakalimutan niyo ang pangalan ni David. Ang kaharap niyo ngayon ay si Elias de la Cruz. Itinuturing nila tayong hayop. Ipalalasap natin sa kanila ang bangis ng isang hayop. Magugutom tayo, pero hindi tayo paalipin. Gagamit tayo ng lakas para mabuhay. Malilis tayo ng landas. Hindi natin maiwasan yan. Dahil ang tao pag nagugutom, nasisira ang prinsipyo. Ayoko sanang makialam, pero ang gusto mong gawin sa kilusan ay parang Umalis na ang mga bata. Umalis na rin ang mga matatanda. Hindi pa ba kayo nag-aal sa balutan? nakalimutan mo ba sabi ni Masong? Dito, meron kang mga kapatid, meron kang ama. Ang gusto kong ama, yung hindi nakikialam. Talagang makikialam ako kung ang kilusan ay hindi makatao. Hindi na tayo tao ngayon, Tata Simon. Hayop na tayo sa mata ng may kapangyarihan. Kaya galing hayop na rin. Magpatay para mabuhay. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, Elias? Nasaan nga ba ang Diyos, Tata Simon? Nasa langit nga ba? Masyadong mataas. Mahirap abutin. Sa mga tulad mo, talagang mahirap. Pero malapit ang kanyang biyaya sa mga taong malilinis ang mga kamay. Sa mga pusakal na marunong maghugas ng kanilang kasalanan. Pangarap lang yan, Tata Simon. Ginagawang dahilan mga duwag na ayaw lumaban. Tama ka, Elias. Dito na lamang tayo sa lupa. Labanan ng malalakas na mahihina. Dito may pag-asa ka. Dito may pag-asa ka maghari. Huwag kang maniwala sa kanya, Elias. Walang kinikilalang Diyos ang ulupong na yan. Kung hindi kaya ng dibdib niyo, Tata Simon, pwede niyo na akong iwan. Hindi. Higit kailanman. Ngayon ako hindi dapat lumayo sa'yo.